Bakit ba kasi biglaan ang pag-uwi mo, ha? Natanggal nga po ako sa call center. Wala akong naitabing pambayad ng renta, kaya ayun, pinalayas na ako. Hindi ko pa kaya magrenta ulit, lalo pat kaka-start ko pa lang sa ESL. Aba, anong gagawin mo din eh? Eto po, magtuturo ako online, ESL teacher. Pwede naman po tayo magpa-connect ng wifi para may magamit ako. Wi-Fi? Opo, para magka-internet tayo, ganun. Ayaw mo nun, hindi ka na magtitiis sa di-antena ng TV. Pwede ka na dito sa cellphone ko manood ng mga drama mo. Ay, naku, Ella. Abala na ako sa tindahan. Hindi na ako nakakapanood ng mga teleserye. Tutulungan din kita sa tindahan, Panggabi naman ako eh. Oo siya, sige. Bahala ka. Basta't mag-ambag ka, ha? Oo naman po, no, Lola talaga. Wala na po bang padyak o tricycle, Talagang lalakarin natin papuntang bahay? Aba, wala na halos sasakyan ngayon at last trip ang sinakyan natin. Tsaka ano ka ba? Kay lapit-lapit lang naman ang bahay natin sa terminal eh. Kahit na, no. Kapagod. Aray! Lola naman, hanggang ngayon nangungurot. Ay, napaka-arte mo kasi. Parang nagtatanong lang naman ako. Bilisan mo na at hindi tayo pwedeng magtagal dito sa labas. Bakit? Basta! Halika na, bilisan mo! Lola naman, makahila. Lola! Oh, ano? Sino yan? Ang alin? Ayan, may lalaking nakatayo, nakatingin siya sa atin. Ay, Diyos ko, mahabagin. Bakit pula? Ella, bilisan mong paglalakad. Huwag kang titingin sa kanya. Dalian mo. Bakit? OMG, Lola. Anong ginagawa niya? Sinabing huwag kang maingay. Ay. Lola, naging aso yung lalaki. Bilisan mo na. Madali ka, bilisan mo na. Ano yun? Lola Marites? Ay, Diyos ko, Jeremy. Pasakayin mo kami. Ella, bilis! Oo, eto na. Ano pong nangyayari, Lola? May aswang. Bilisan mo. Patakbuhin mo na. Ano? Aswang yun? Nakasunod pa rin siya, Lola. Totoo nga. Ay, nako. Tanungin mo pa si Jeremy.
Siya ang naghatid sa amin ni Ella kagabi. La? Bakit parang ang ingay po yata? Oh, ay, gising ka na pala. Ay, mga kapitbahay! Nandito na pala ang aking apo. La, ano ba naman yan? Bakit may pag-announce? Abay, bakit naman? Sinasabi ko lang naman, no? Bibili pa yan silang lahat, La. Kasi kung hindi, baka pwedeng paalisin mo na. Oy, ikaw na bata ka talaga. Bakit mo itataboy ang mga customer, ha? Buti sana kung bibili, di ba? Oh, yung hindi bibili, go! Makakaalis na kayo! Ang sungit mo namang magbantay ng tindahan. Hindi ka nabibilhan ng customer niyan. Ay, Jeremy, magandang umaga. Naku, maraming salamat kagabi, ha? Nako, walang anuman po yun. La, yung nakita natin kagabi, Huwag kang lalabas ng gabi. Sinasabi ko sa'yo. Nakarating na po kay Cap yung nangyari, Lola. Ang sabi nila magro-ronda daw sila ngayong gabi. La, totoo po ba talaga ang mga aswang? Ako ba'y pinaglololoko mo, ha? Nakita na nga natin kagabi. Hindi ka pa rin naniniwala. Lola naman kasi. Akala ko panakot mo lang yun sa akin noon. Aray! Talagang mahahampas kita pag hindi ka nagseryoso at hindi mo ako pinakinggan. Naiintindihan mo? Opo. Oo nga pala. Anong sa'yo, Jeremy? Pabili lang po ng pork and beans, Lola. Pork and beans ba? Teka lang. Ella, dito ka na ba titira ulit sa atin? Sa ngayon lang. Nax, nice. Bakit abot tenga ang ngisi mo? Siyempre, nandito ko na ulit Hoy, bakit pa kayo nandyan ha? Kung walang bibilhin, hala. Layas! Eto na, Jeremy. Hoy, Ella, sinabi nang huwag kang magtataboy ng customer. Ano ka ba? Aray, Lola naman. Bakit hindi ka magsaing doon, ha? Bilis na! Hindi pa po ba kayo kumakain? Hinihintay kitang magising. Ay, Diyos ko. Ganyan ka ba katagal magising sa syudad, ha? La, ganyan po talaga ang gising ng mga graveyard shift, no? Basta. Hindi ka dapat lumalabas kung gabi. Hindi ba't sabi mo'y sa bahay ka lang naman at sa computer ka lang magtatrabaho? Opo. Kaya wag na po kayo mag-alala, Lola. Sige na po, magsasaing na ako. Magluto ka na rin ng itlog at kung anong gusto mo ng agahan. May stock naman dyan sa ref. Opo. Para hindi na magingay si Lola ay dumiretso na ako sa kusina at inasikaso ang agahan namin. Nagsaing na ako at nagluto ng itlog at hotdog. Habang nagpiprito ay binuksan ko ang maliit na bintana sa kusina at nagulat na lang ako nang nakaramdam ako ng parang may nakatitig sa akin. Nang tumingin ako sa bukas na bintana ay may namataan akong figura ng tao sa gitna ng gubat na nasa likuran ng bintana. Pero nang kusutin ko ang aking mga mata, ay bigla nilang itong nawala at kumangin pa ng napakalakas. Ano ba yan? Ang lamig. Weird. Bakit naman biglang humangin? Ang lamig pa. Hoy, ano nang nangyayari sa yung bata ka? Patapos na po. Bakit nakaon ang ilaw? Umagang-umaga eh. Lang, dilim. Paano ko makikita ang niluluto ko? Di buksan mong bintana. May bintana naman tayo rito, di ba? Ang lamig po ng hangin eh. Ganito po ba talaga sa probinsya, La? Ano bang pinagsasasabi mong bata ka? Wala namang kahagin-hagin sa labas. Po? Ang hangin nga po kanina eh. Ewan ko sa'yo, Ella. Ano ka ba namang bata ka? Buksan mo na yung bintana. Oo na.
Wala na yung lalaki? Oh, ano na namang pinagsasabi mo yung bata ka? May lalaki kasi kanina sa puno la. Tapos hindi ko rin naman talaga nakita mukha. Pero nakaharap siya dito. Ang weird lang kasi na nakatingin siya sa akin la. Tapos bigla na lang humangin. Sige na. Halika na rito. Kumain na tayo at kailangan ko rin bumalik sa tindahan. Okay. Kumain ka na, bilis. Oo nga po. Nga pala la, hindi ko na masyadong maalala yung mga daan dito. Pero kailangan ko kasing mamili ng ilang gamit ko sa kwarto. Aalis ka. Saglit lang ako la. Balik din ako agad. Ay, magpasama ka na lang kay Jeremy para hindi ka na maligaw. Baka kung sino-sino ang makasalubong mo dyan eh. La, ayoko magpasama doon. Aman, ikaw na mismo ang nagsabi na hindi mo nakabisado ang daan dito. Kaya mas mabuting isama mo na lang si Jeremy. Huwag ka nang magreklamo dyan. Sabihin ko sa kanya maya-maya. La naman, okay lang ako. Huwag kang magreklamo. Basta sasabihin ko si Jeremy para samahan ka. Lola. Ella, tumigil ka na. Sige na. Naman kainis. Abay, nagdabog ka pa talaga. Kumain ka na nga. Pagkatapos mo dyan, maghugas ka na rin. Babalik na ako sa pagbabantay ng tindahan. Sumimangot ako pero wala rin naman akong nagawa kundi sundin si Lola. Nagugas ako ng pinagkainan namin tapos ay naligo na ako. Paglabas ko, naroon na si Jeremy at hinihintay ako. Nakasimangot akong sumama sa kanya. Ano palang bibilhin mo rito? Mga gamit sa kwarto. Alam mo, di mo na ako kailangang sundan kung saan-saan. Pwede ka namang maghintay na lang dito. Alam ko naman kung saan tong pinagparkan mo. Ako nang bahala sa sarili ko, okay? Hindi pwede, no? Sabi ko kay Lola, sasamahan kita sa pamimili. Kaya bakit ako maghihintay dito? Tara na. Ano ba kasing bibilhin mo at ang matulungan kita kung saan yan makikita? Basta, ako nang bahala. Total gusto mo namang maging buntot, di bumuntot ka na lang. Sungit-sungit naman ito eh. Jeremy, Uy, mga Alan, kayo po pala. Uy, Ella, teka lang ha. Ano na naman? Halika muna. Ito si Mang Alan. apo ba ito ni Marites? Opo, Manong. Kagabi lang dumating. Dako, bumalik ka na pala, iha. Hello po, Manong. Kaibigan po kayo ni Lola? Oo, dako. Huli kitang nakita noon ang bata-bata mo pa. Dito ka na ba ulit titira, iha? Hindi ko pa po sure eh. O ano palang pinagkakabalahan mo ngayon, ha? Tinutulungan mo lang ba ang lola mo? Hindi po. Nagtatrabaho pa rin po ako pero sa bahay lang. Online teacher po ako. Oh, teacher ka pala. Teka, yang online na yan, sa computer ba yan? Opo. Parang ganun na nga. Pero pag umaga, tumutulong naman po ako kay Lola sa tindahan. Naku, mabuti naman. Ano naman ang mga tinuturuan mo? Mga bata po. Manong, tara na po. Tapos na ako. Oh, tapos ka na. O sige, tara, tayo na. Sino siya? Hi! Hello. Ella, ito si Michael. Alaga ko. Naulina ng mag-asawang Torres. Oh, yung mayamang mag-asawa sa kabilang kanto ng bahay namin? Patay na po pala sila pareho? Oo. Na-aksidente ang sinasakyan nila papuntang syudad. Naku, pasensya na. Hi sa'yo. Hi. Paring Michael, anong pinili mo? Wala kang pake. La, grabe ka naman pare. Nagtatanong lang. Di ba friends tayo? Manong, tara na. Sira ng mood ko. Nice to meet you, Ella. Nice to meet you din. Bye! O siya, una na kami, ha?
Sige po, Manong. Aring Michael, bye. Yan. Feeling close ka kasi. Nabara ka tuloy. Wow, tawang-tawa ah. Kaibigan ko talaga yun. Oh? Kaya ka sinungitan? Baka may tantrums lang kaya hindi magandang pakikitungo. Minsan okay naman siya, minsan sinusumpong. May sakit siya? Parang ganun. Special child. Nasa 20 na yun pero minsan isip bata eh. Oh. Pero wala na talaga siyang natirang pamilya? Wala na eh. Yung auntie niya, na pumunta lang noong libing ng mga magulang niya, hindi na bumalik kaya ayan. Si Mang Alan ang nagsisilbing guardian niya. Alam mo ba, hindi yung nag-aaral sa normal na eskwelahan. Oh, homeschool ba? Parang ganun na nga. Noon pa man, kumukuha na ng tutor ang mga magulang yan eh. Kaso, bigla na lang nawawala at hindi na bumabalik yung iba. Ewan ko ba, baka mahirap talagang turuan ng isang yun. Kawawa naman pala. Pero parang familiar siya. Siguro nakita ko na siya dati. May bibilin ka pa ba? Ha? Oo. Ah, tara na nga. Ikaw lang naman itong nagtatagal dyan eh. Pwedeng tumahimik ka na lang? Kahit na sobrang ingay ng kasama ko ay nagpatuloy ako sa pamimili ng mga gamit ko. Nang matapos ako ay malis na rin kami at bumalik na sa bahay. Ang tagal nyo naman yata. Eh ang dami pong pinagbibili ng apo nyo eh. Pwede ba? Ipasok mo na lang yan sa loob. Ang sungit talaga nitong apo nyo la. Oh, ang dami mo namang pinamili, Ella. La, kailangan ko ang mga yan. Ilang taon na rin ako hindi bumalik. Halos wala na ako natirang gamit sa kwarto. Ay, hala, bahala ka. Kumain na ba kayo ng tanghalian? Hindi pa nga la. May tanghalian tayo? Bumili ka na lang sa karinderya, dyan sa tapat natin. Okay. Napasok ko na sa kwarto mo lahat, Ella. Salamat. Oh, saan ka? Bibiling pagkain. Sama ako. Bahala ka. Ang tahimik pa rin dito. Ganyan talaga. Ano bang inaasahan mo? Probinsya eh. Pero may mangilan-ngilang commercial building na rin ah. Oo, pero mahal din mga renta kaya tignan mo naman. Halos lahat ay wala pang umuupa. Uy, hi pre! Okay, ingat kayo. Oh, famous. Di naman, sakto lang. O, eto na oh. Dito na lang tayo kay Aling Edna. Masarap ang pagkain nila. Yung gulay kay Lola, itong bihon din tapos minudo. Ikaw, pili ka ng sayo. Ya, Jeremy. Oh, Ella iha. Manong, hi po. Bili din kayong ulam? Ah, hindi. Totoo lang ay, pinuntahan kita doon sa inyo. Sabi ng lola mo ay nandito ka at bumili ng ulam. Pero bakit niyo po ako hinahanap? Yun nga, iha. May kailangan sana ako sa'yo. Ano po yon? Pwede bang sa bahay niyo lang tayo mag-usap? Ano po kasi? Sige na, ako nang bahala dito. Sigurado ka? Oo, sige na. Balik na kayo ni Mang Alan. Tara po. Pasok po kayo. Salamat. La, nandito si Mang Alan. Oh, Alan, kumain ka na ba? Ay, dito ka na magtanghalian. Ella, nasaan ang pagkain? Ay, bakit hindi mo dala? Na kay Jeremy. Sige na po, Mang Alan. Ano po bang kailangan nyo? Yun nga, iha. Nasabi mo kanina sa sentro na nagtuturo ka ng mga bata, hindi ba? Opo, bakit po ba? Yun nga, iha. Umalis na kasi ang bagong tutor ni Michael. Sa totoo lang ay 1 linggo na ako naghahanap ng pwedeng mag-tutor sa kanya. Kaso nga lang walang nag-a-apply. Yung mangilang-ilang nag-apply ay sumusuko agad pag nakakausap si Michael. Kanina napansin kong medyo maganang loob sa'yo ng bata.
Nginitian ka pa nga, hindi ba? Iha, baka pwede namang ikaw na lang ang i-hire kong tutor. Kahit pang umaga lang, iha, o panghapon, kung kailan ka lang libre. Kami na ang mag-a-adjust sa'yo. Kailangan lang kasi talaga ni Michael ng tutor. Para naman kahit papano ay hindi natitigil ang pag-aaral niya. Di ba po homeschool siya? Eh di marami pong teacher ang eskwelahan na pinag-homeschoolan nyo sa kanya. Bakit nyo pa po kailangan ng ibang teacher na hindi sa school na yun? Iha, wala na kami sa eskwelahan yun. Nang mamatay ang mga magulang niya at kinulang na kami ng pera, hindi na kinaya ng budget yung eskwelahan na nag-o-offer ng homeschool sa kanya. Kailangan kong kumuha ng ibang teacher na mas mababa ang sahod kaysa doon sa nakasanayan. Kasensya ka na. Hindi ko rin maipapangakong mataas ang sahod mo pero hindi naman ganong kababa at hindi rin naman ganong katagal ang magiging session nyo ni Michael. Sa totoo lang po medyo mahirap din ang schedule ko sa trabaho ngayon. Kaya hindi ko rin po talaga alam kung masisingit ko pa ang pag-tutor. Baka kasi hindi na ako makapagpahinga. Bala ko rin sanang tulungan si Lola pagkatapos ng duty ko kaya baka lalong hindi ko na maisingit sa schedule ko ang pag-tutor. Pasensya na po. Hindi na ba talaga maghagawa ng paraan ha, Iya? Pwede naman akong tumulong na lang kay Marites dito habang nagtututor ka. Po? Gagawin niyo po yun? Naku, nakakahiya naman po. Hindi na po. Abay, oo nga naman, Alan. Ano ka ba? Hindi naman kailangan yun. Pero Iha, kung yun ang kailangan para mapapayag ka, gagawin ko talaga. Ano ba naman yung samahan ko si Marites dito sa pagtitinda para hindi ka lang mag-alalang walang kasama ang lola mo? Ay, naku, Alan. Tumigil ka nga. Hindi na kailangan. Kaya ko namang dito kahit mag-tutor yung si Ella. Okay lang ako. Kayong dalawa lang naman, oh. Ella, sige na. Tanggapin mo na ang alok ni Alan. Okay lang naman sa akin. Sigurado kayo, La? Oo nga. Tsaka ang lapit-lapit lang naman ang bahay ng mga Torres. Pwedeng-pwede kang umuwi kaagad. Pag-isipan ko po muna, Mang Alan. Pasensya na po. Titinan ko lang po ang schedule ko sa trabaho, tapos ay sasabihan ko kayo. Sige, Iya. Salamat. Pero sana talaga'y bumayag ka. Hindi ko na kasi talaga alam kung saan pa ako maghahanap ng teacher para sa batang yun eh. Sabihan ko po kayo agad, Manong. Sige, Iya. Paano? Haalis na ako. Hindi ka makakain muna. Dito ka na magtanghalian. Tanghalian ba? Nandito ng pagkain. Tamang-tama. Nandito na pala si Jeremy. Alan, dito ka na kumain ng tanghalian. Hindi na. Hindi pa rin kasi kumakain ng alaga ko. Sige. Mauna na ako sa inyo. Sige po. Balitaan ko na lang po kayo. Lola, ako na po maghahanda. Sus! Bahala kang bata ka. Ako na, nakakahiya naman sa'yo. Ella, okay lang. Para naman kung others din eh. Gusto kong pagsilbihan ka. Hoy, tumigil ka ha. Naiirita ako sa boses mo. Asus, ang sabihin mo, kinikilig ka kamo. Che, akin na nga yan? Irap ako ng irap kay Jeremy habang tinatawanan niya ako. Hanggang sa pagkain namin na inaasar pa rin ako ng loko kaya panay ang sama ng tingin ko sa kanya. Matapos kumain, dumiretso na ako sa taas para ayusin ang kwarto ko para sa duty ko mamaya. Kahit ayaw kong naroon si Jeremy, ay wala rin naman akong nagawa kasi makulit siya. Ako na dyan sa kortina mo. Hep, tumigil ka. Huwag makulit, please lang. Kaya ko to, okay? Tinutulungan ka lang eh. Kaya ko na nga. Wala namang nagsabi na tumulong ka. Sungit talaga. Che! Nga pala,
Talagang papayag kang i-tutor si Michael? Hindi pa ako pumapayag. Pero pinag-iisipan mong pumayag. Oo. Bakit pa? May trabaho ka na, di ba? Ano ngayon? Mas maganda naman kung may extra ako. Sayang din yun. Papatusin ko na lalo pat kasi simula ko palang ulit. Huwag mo nang patulan yon. Mag-focus ka na lang sa trabaho mo online. Teka nga, bakit pa pati yun kinu-question mo? Walang bearing ang opinion mo, no? Ella, please. Huwag mo nang tanggapin. Mas magiging komplikado lang ang lahat. Anong ibig mong sabihin? Basta, makinig ka sa akin. Huwag mong tatanggapin ang trabaho yun. Ha? Bakit? Ay, ano ba yan? Ang hangin! Ah, ano ba naman yan? May bagyo lang, ha? Bakit? Anong tinitingnan mo dyan? Ang laking aso! Ano? Anong aso? Asan? Asan ang aso? Ayun o! Ha? Wala naman ako nakikita eh. Nawala siya, OMG! Bakit? Anong asong sinasabi mo? Yung aso kagabi, yung naging tao. Nandiyan siya kanina sa may punong yan. Tapos nang tumingin ako sa direksyon niya, tumitig din siya pabalik sa akin. OMG, ang creepy pa ng mga mata niya. Ha? Anong kulay? May pagkapula, para siyang may sore eyes. Ano ba? Bakit ka nang gugulat? Sinundan ka ng aswang. Ano? Hindi na ako mapakali sa sobrang kaba dahil sa sinabi ni Jeremy. Sinabi niya yon kay Lola kaya agad silang naghanda ng mga pangontra laban sa aswang. Binudburan nila ng asin at bawang ang mga bintana at pinto ng kwarto ko. Habang ako naman ay naiiyak na lang habang tinitingnan sila. Sobrang lakas ng pagkabog ng dibdib ko na hanggang sa maghapunan ay hindi na ako makapagsalita. Okay na po ba yung mga nilagay niyo sa kwarto ko? Hindi na po ba ako kukunin ng aswang? Basta huwag kang lalabas ng gabi, Ella. Makinig ka sa sinasabi ko. Lola naman kinakabahan na ako. Kung sinundan ako ng aswang dito at kung alam na niya ang tinitirhan natin, ibig sabihin ba tayo ang bibiktimahin niya? Lola, natatakot na ako. Huwag kang mag-alala. Sasabihin ko rin kay Kap ang nangyari kanina. Di ba sabi ko magro-robing siya mamaya kasama ang mga tanod? Kung sakali mang pumunta dito ang aswang, mas madali siya mahuhuli ni na Kap. So ano nang gagawin ko? Wala. Sa ngayon, magtrabaho ka na muna. Kami nang bahala sa labas. Hindi naman ako papayag na mapahama ka, Ella. Kaya huwag kang mag-alala. Poprotektahan ko kayo ni Lola Marites. Kahit ganitong seryoso na, nangaasar ka pa rin Ano ba? Anong nangaasar? Nagsasabi ako ng totoo. Kung ayaw mong maniwala, bahala ka. Sige na, alis na ako. Ingat kayo ni Lola dito ha. Mag-lock po kayo ng mga pintola. Puntahan ko lang si Kap. O siya, sige. Magsasara na rin ako mamaya. Ano ba yan? Gusto ko lang namang magbagong buhay rito at magsimulang muli. Ella, Po, may bibilhin lang ako sa palengke. Wala na pala tayong gulay eh. Magsaing ka na at kunin mo na rin ang isa sa ref at ihanda mo ng makaluto na ako pagbalik. teka iiwan mo ako rito? Ako lang mag-isa? Ano bang kinatatakot mo? May proteksyon na naman ng bahay at saka padilim pa lang oh. Babalik naman ako kagad. Hindi, ayoko. Teka lang, sasama ako Ano ka ba namang bata ka? Mas matatagalan tayo kung sasama ka pa. Ano? Saka ka palang magsasaing. Sige na. Magsara ka na lang ng pinto. Kapag may kumatok, huwag mong pagbuksan. Hindi ako kakatok. Lola naman Magsaing ka na.
Pag ikaw hindi pa nagsaing, sinasabi ko sa'yo, Ella. Lola, wag mo akong iwan mag-isa dito. Ano ba yan? Pangalawang araw ko pa lang, may ganito na agad. Naman eh. Bakit ba ako sinundan ng aswang na yun? Nakita niya kami kagabi. Oo nga pala, hinabol kami. Kainis. Makapagsaing na nga lang. Napakagaling. Bumalik ako rito para magbagong buhay. Pero ito pa talagang sasalubong sa akin. Putik. Sino yan? Si Lola? Pero sabi niya hindi siya kakatok, so... Okay, Ella. Kalma. Hindi ka magpapanik at hindi mo bubuksan ang pinto. Kalmado lang. Hindi ka dapat magsalita. Dito ka lang. Uupo ka lang at hindi papansinin ang kumakatok. Ella? Ella? Nandito ka ba? Jeremy? OMG! Jeremy, ikaw ba yan? Oo. Buksan mo. Ay, Diyos ko, salamat. Jeremy! OMG, buti na lang nandito ka. Ayos ka lang ba? Bakit parang takot na takot ka? Si Lola kasi iniwan ako rito. Tapos sabi niya wag daw ako magbubukas pag may kumatok kasi di siya kakatok. Okay. Teka, bakit ka naiiyak? Natatakot ako, okay? Takot na takot ako. Wala naman dito sa syudad. Okay. Kumalma ka. Halika. Pumasok muna tayo. Hingang malalim, Ella. Oh, hingang malalim. Yan. Upo ka rito. Halika. Akala ko bang taong kumakatok. 3 magkasunod na katok pa naman yun. Teka. Kanina pa may kumakatok? Hindi ba ikaw yun? Kadarating ko lang. Kumatok ako pero tinawag din kita kaagad. So, may ibang tao nga kanina. Jeremy, may naunang pumunta sa'yo. Pero wala akong nakita ron. Baka ang aswang yun. Teka. Huwag ka muna mag-isip. Ano yun? Jeremy, mas lumalakas yung kalabog. Huwag ka munang maingay. Nawala na siya. So, ano na ngayon? Baka bumalik na naman yun dito mamayang gabi. Paano na kami ni Lola? Ella, relax, okay? Relax lang. Sinabi ko na sa'yo, hindi ko kayo pababayaan ni Lola at sinakap. Nandito sila mamaya. Maglilibot sila para hanapin ang aswang na yan. Hindi kami papayag na masira ang katahimikan ng barangay namin dahil lang sa aswang na yan, okay? Okay, salamat. O sige na, tahan na. Pariguradong pauwi na rin yun si Lola. Naging maayos naman ang hapunan namin. Kahit na nag-aalala at kinakabahan pa rin ako, wala naman akong choice kundi magtrabaho. 8:00 ng gabi ang pasok ko. Tulog na si Lola at dahil probinsya ito, 6:00 pa lang ay tulog na halos ang lahat. Umikab ako, tumayo muna habang naghihintay sa sunod kong klase. Napakunot ang noo ko nang may narinig akong mga naglalakad sa labas. Kaya napatingin tuloy ako sa labas. Sina Jeremy na yata yan. Buti naman. Salamat, Lord. Ella? Anong ginagawa mo rito sa labas? Nagtatrabaho ako. Nakita ko lang kayo sa bintana. Naglilibot kami. Sige na, pumasok ka na. Teka, may nakita ba kayo? Sige na, bumalik ka na. Maglilibot pa kami ng isang round. Oo na. Okay, makakahinga na ako ng maluwag. May mga tao na sa labas. Hindi na ako mapupunta ng aswang dito. Safe ako. Safe kami ni Lord. Tulang! Lola! Lola!
Napasinghap ako nang makita ang dugo ang braso ni Lola. Habang nakahiga siya sa kama at naliligo sa sariling dugo. Napaupo ako sa sahig na naiyak na lang. Habang kitang-kita ko ang pagtalo ng isang nilalang sa bintana. Sunod kong narinig ang sigawan ni na Jeremy at ang mga nagmamadaling yabag papunta sa kwarto ni Lola. Kap! Kap! Si Lola Marites, dali! Tulungan nyo! Ella! Ella! Jeremy! Jeremy, si Lola! Dadalhin na siya sa ospital, okay? Halika, tumayo ka muna. Bilisan nyo! Ay, Diyos ko! Ang daming dugong nawala! Muntik nang matanggal ang braso ni Aling Tess! May iba pa ba siyang sugat, Chong? May sugat sa leeg! Bilisan nyo! Hindi! Si Lola! Jeremy, si Lola! Tahan na. Dadalhin na siya sa ospital. Maliligtas si Lola mo. Tara, bumaba muna tayo. Dali. Kap, may humabol na ba sa aswang? Meron na, Jeremy. Diyan muna kayo. Huwag mong iiwan si Ella. Kailangan magamot agad si Aling Tess. Shh! Okay lang. Nandito lang ako. Si Lola. Hindi siya pababayaan ng mga doktor. Maliligtas siya doon. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko pag may nangyaring masama kay Lola. Ella, huwag mong sabihin yan. Gusto ko siyang puntahan. Kailangan ko siyang puntahan. Okay. Pero okay ka na ba, ha? Hindi tayo pupunta ng ospital kung hindi ka pa okay. Baka ikaw naman ang mapano eh. Kumalma ka muna. Tapos pupunta tayo ng ospital. Tulala ako buong gabi. Hindi ako halos makapagtrabaho kasi binantayan ko si Lola. Naligtas siya pero hindi pa rin siya nagigising. At iyon ang ikinakatakot ko. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Lalo na nang mag-text ang kumpanya namin na suspended ako. Dahil na rin sa ilang klase na na-miss ko at ang daming nagreklamong magulang. Bago-bago ko pa raw poor na raw agad ang performance ko. Sinubukan kong magpaliwanag pero hindi naman sila nakinig at tinuloy pa rin nila ang suspension. Ngayon mas lalong hindi ko na alam ang gagawin ko kasi wala akong mapagkunan ng pera at nakaratay pa rin sa ospital si Lola. Hindi ko na alam ang gagawin ko, Jeremy. Ella, hindi kita iiwan. Handang tumulong ang mga kabarangay natin. Hindi lang kasi ako makapaniwala sa mga nangyari. Ako ba ang dahilan kung bakit sumugod ang aswang na yon? Ako ba ang punteriya? Sabi na nga ba eh. Kasalanan ko kung bakit nangyari to. Hindi, Ella. Hindi mo kasalanan. Sinuspindi pa ako sa trabaho. Anong aasahan ko ngayon? Anong ipambibili ko ng mga gamot ni Lola? Oo. At libre itong admission niya pero hindi naman libre ang mga gamot. Tapos hindi pa siya nagigising. Hindi kaya ng tindahan to. Isa pa, kailangan ko ring bantayan si Lola dito. Hindi mo naman dapat pinoproblema yan, Ella. Mangalan? Ano pong ginagawa niyo rito? Ay, nabalitaan ko ang nangyari kay Marites kaya agad ako nagpunta rito. Mang Alan, yung trabahong inaalok niyo po, tatanggapin ko na po yun. Ella, teka lang. Baka... Yun din ang dapat kong sabihin, Ella. Pwede ako ang magbantay sa lola mo kapag nagtututor ka kay Michael. Walang problema. Sinuspindi rin naman ako sa trabaho. So, wala na rin ako mapagkakakitaan. Hindi kakayanin ng tindahan ng mga gastos sa gamot ni Lola. Huwag kang mag-alala. Hindi ko iiwan ang lola mo rito. Pwede namang sa umaga ka lang mag-tutor o sa hapon. Ay, ikaw ang bahala. Salamat po, Mang Alan. Kailan po pala... Ella, pwede ba tayo mag-usap? Jeremy, ano ba? Mamaya na. Nag-uusap pa kami. Mabilis lang to. Halika na. Aray, ano ba? Nasasaktan ako. Bakit pa kasi? Huwag kang papayag. Huwag mong i-tutor si Michael. At sino ko para diktahan ako? Pwede ba, Jeremy? Wala akong oras makipagbangayan sa'yo.
Ang laki na ng problema ko, okay? Hindi ko na alam ang gagawin ko. Kailangan ko kumita ng pera. Tutulungan kita. Huwag ka lang magtrabaho sa batang yon. Ano bang problema mo? Huwag ka nalang makialam, pwede? Gagawin ko kung anong gusto ko. Inis akong nag-walk out. Bumalik ako kay Mang Alan para magtanong kung kailan ako makakapagsimula. Inasikaso ko lang muna si Lola. Pagkatapos ay tumungo na ako sa bahay ng mga Torres para magsimula sa pag-tutor kay Michael. Hindi ko na pinansin si Jeremy at ayoko na makipag-away sa kanya. Bandang tanghali na nang dumating ako sa mansyon ng mga Torres. Tao po? Michael? Si Ella to. Ang bago mong teacher. Michael, hello? Hi. Hello? Nakakagulat ka naman. Ako si Michael, teacher. Ella. Teacher Ella. Nice to meet you, Michael. Halika, sa kwarto tayo. May malaki akong study table doon. Okay, sige. Ito ang kwarto ko, teacher. Oh, wow! Ang laki ng kwarto mo. Kina mama to. Pero wala na sila kaya akin na. Okay ka lang ba? Ha? Oo naman. Nandito ka na eh. Sige. Magsimula na tayo, ha? Okay. So, simula na tayo? Agad? Sabi ni Manong, bago ka raw dito sa barangay, teacher. Oo. Galing akong syudad. Bakit ka umuwi? Nawalan ako ng trabaho doon eh. Kailangan kong pumunta rito. Kaya ka naging teacher ko? Buti na lang. Akala ko, ayaw mo akong turuan eh. Bakit mo naman nasabi yan? Sabi ni Manong, ayaw mo kasi may trabaho ka. Tapos, aalagaan mo raw ang lola mo. Oh, tama naman. Sabi ni Manong, teacher ka rin ng ibang bata. Nasaan sila, teacher? Aha? Wala sila dito. Bali, nasa ibang bansa sila. Tapos nagkaklase lang kami online. Malayo sila? Oo, medyo. Bakit? Sayang. Ha? Wala po. Buti na lang napapayag ka ni Manong maging teacher ko. Ang galing ni Manong. Kailangan ko pa rin kasi ng pera. May sakit ang lola ko eh. Yung nasa ospital? Teka, paano mo naman nalaman yan? Sinabi ni Manong, siya ang dahilan. Bakit mo ako tuturuan? Oo, kailangan ko ng pera para mapagamot siya. Ha? Buti na lang pala. Anong ibig mong sabihin, Michael? Ha? Wala po. Sana gumaling na si lola mo. Bibisitahin ko siya. Okay, sige. Eto na ba yung lesson mo dapat? Eto ba ang naiwan ng una mong tutor? Oo, teacher. Pwedeng dito ka na lang hanggang mamaya. Ha? Hanggang 4:00 lang ako, Michael. Sa bahay ka ninyo mamaya. Sa ospital, babantayan ko ang lola ko. Gagaling pa ba siya? Di ba malaking sugat niya? Paano mo nalaman? Sabi sa akin ni Manong. Sorry, teacher. Bakit ka nagsusorry? Kawawang lola mo eh. Pati na ikaw. Sorry. Hindi ka dapat mag-sorry. Wala ka namang kasalanan. Aral na lang po tayo. Mabuti pang ha. Sige na, magsimula tayo rito, oh. Sige po. Buong hapon kong tinuruan si Michael. Okay naman siyang bata. Madali naman siyang turuan at saka mabait kahit na minsan ay nawiwirduhan ako sa mga pinagsasabi niya. Hindi ko na lang pinapansin. Mga bandang 4:00 ng hapon ay dumating na nga si Mang Alan, kaya nakaalis din ako kaagad para puntahan si Lola sa ospital.
Oh, nandito ka pala? Sinabi ko naman sa'yo hindi ko kayo pababayaan. See? Kaya kong bantayan ng lola mo. At alam mong hindi yan ang dahilan kung bakit ko tinanggap ang trabaho sa Batang Torres. Kaya rin kitang tulungan doon. Pwes, ayokong umasa sa pera ng iba. Okay, sige. Tutulungan kita maghanap ng ibang trabaho. Basta wag lang maging tutor ng batang yon. Kahit ano, Ella. Kahit ano, tutulungan kita. Alam mo, hindi kita maintindihan. Bakit ba ayaw na ayaw mo ako magtrabaho doon, ha? Dahil, alam mo, sige, magtrabaho ka doon. Pero ipangako mo sa akin hindi ka gagabihin. Ipangako mo, Ella. Hanggang 4:00 ka lang sa bahay na yon. Ano bang problema ng isang yun? Bakit gano'n na lang ang gustuhan niyang paalisin ako sa trabaho ko? Puisit. Alam na nga niyang ang laki ng problema ko pero ganun pa siya. At talagang akala niya, papayag akong ganun na lang ang mangyari sa akin? Ano? Aasa ako sa kanya? Hindi ko naman siya boyfriend. La, gumising ka na please. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Ilang segundo rin akong tulala lang doon habang pinagmamasdan si Lola hanggang sa nakatulog ako. Inaalimpungatan ako nang makarinig ako ng parang nagsisigawan sa labas ng kwarto. Kinusot-kusot ko ang mga mata ko at lumabas ako para i-check kung ano ang nangyayari. Sa likod, maraming daan doon. Puntahan nyo. Jeremy, anong nangyayari? Anong ginagawa niyo rito? Ella, bakit ka lumabas? Ang lola mo. Nasa loob. Bakit ba? Balikan natin, bilis! Teka, bakit ba? Sagutin mo kaya muna ako. Pumasok ka na sa loob. Oo na. Huwag ka lalabas. Ano nga nangyayari? Nandito ang aswang. Dito siya tumakbo pagkatapos niyang lapayan ng mga kasamahan naming nagro-ronda kanina. Natakot akong puntahan ka nito. Kaya agad din akong pumunta rito. Nakita niyo ba kami? Nakapasok siya ng ospital? Hindi ko alam kung nakapasok siya pero pumasok na rin kami para i-check ang mga tao. Ano nang gagawin ngayon? Hintayin muna natin ang mga kasama ko. Pero wag na wag mong iibon ang lola mo. Nanatili kami ni Jeremy doon hanggang sa humupa ang kaguluhan sa labas. Kaya nilabas na ito. Nakatayo ako sa gilid ng kama ni Lola habang naghihintay kay Jeremy na bigla akong maramdaman na parang may nakatitig sa akin. Napalunok ako at agad na kinabahan. Dahan-dahan kong tiningnan ang bintana at doon, sa dilim ay nakita ko ang 2 pulang matang nakatingin sa akin at papalapit ng papalapit ang mga ito. Jeremy? Jeremy! Hindi! Wag! Wag kang lalapit! Lumayo ka! Magandang gabi. Jeremy! Ella? Nandito siya! Nandiyan siya! Saan? Sa labas ng bintana! Walang tao! Dahil hindi siya tao! Ako ang gusto niya. Nararamdaman ko ako ang pinuntahan niya rito. Sa bahay, nadamay lang si Lola. Kasalanan ko ang lahat ng to. Hindi mo kasalanan to. Ang mga halimaw na yon ay walang pinipili. Nagkataong ano? Nagkataong si Lola ang napagtripan niya? Hindi. Nagsalita siya kanina. Binati pa ako ng magandang gabi nang walang hiyang yun. Na para bang kilala niya ako at ako talagang sadya niya. Ngayon mo sabihin sa akin na hindi ako ang sadya niya. Nakita mo bang mukha niya? Hindi. Madilim. Yung mga mata niya lang ang klaro. At yun lang ang nakita ko. Okay, tahan na. Aalamin natin kung sinong hayop na yon. Pinapangako ko sa'yo.
Aalamin ko kung anong kailangan niya at kung bakit kanya sinusundan. Jeremy! Hindi na namin nakitang halimaw. Chong, pinuntahan niya si Ella dito. Ano? Kailangan natin puntahan si Manong. Siya lang ang pwede makaalam kung anong nangyayari at kung bakit parang nakakapit kay Ella ang aswang na yon. Teka, aalis ka? Pwede bang bukas na, please? Natatakot ako, Jeremy. Sasamahan mo lang kami ni Lola ngayong gabi, please. Okay, sasamahan ko kayo ngayon. Chong, bukas na lang siguro natin puntahan. Kumusta mga kasama natin? Ay apat ang pinatay ng hayop na yon, Jeremy. Sobrang bilis niya. Habang nagro-ronda kami kanina, bigla na lang silang nawala sa amin. Parang hangin sa sobrang bilis. Hindi namin nakita na may kumuha sa kanila. Sunod naming narinig ay ang mga sigaw na nila. Malakas ang aswang na to. At hindi ko alam kung bakit parang may koneksyon siya kay Ella. Anong koneksyon? Kararating ko nga lang dito. Hindi ko na maalala ang mga tao rito. Hindi rin naman ako kilala ng lahat. Bakit? Dito lang ba dapat nanggaling ang aswang? So anong ibig mong sabihin, ha? Nagaling siyang syudad? Sinundan niya ako? Ano? Ella, kumalma ka. Sinasabi ko lang naman ang mga posibilidad. Wala pa tayong alam. Bukas, pupuntahan ko ang isa ko pang tiyuhin na albularyo. Siguradong alam niya ang mga nangyayari. Salamat. Sa ngayon, magpahinga ka muna. Huwag ka mag-alala. Hindi ko kayo iiwan ni Lola dito. Kahit paano ay gumaan ang loob ko ng gabing iyon. Na nag-umaga ay maagang umalis si Jeremy para puntahan ang sinasabi niyang tiyuhin. Hindi pa rin nagigising si Lola. Mga bandang tanghalian na nang dumating si Mang Alan. Ito, Ella, mula ngayon ay ibibigay ko na lang sa iyo kada araw ang sweldo mo. At nang mabawas-bawasan naman ang alalahanin mo. Nako, maraming salamat po. Sige po, mauna na ako. Ella, kumusta naman si Michael? Nakikinig ba naman? O hindi ba nagtatantrums? Hindi naman po. Katunayan ay ang bait nga po niya sa akin. Mabilis din po siyang matuto kaya ang smooth lang din ang pag-aaral namin. Nako, mabuti naman kung ganon. Si Aling Tess, kumusta na? Hindi pa rin po nagigising si Lola eh. May gagawin pa daw test ang mga doktor. Mang Alan, may pakiusap lang po sana ako. Ano yun, Iha? Pwede po bang wag niyong iwan si Lola kahit na anong mangyari? Please po, wag po kayong malingat sa kanya. Teka, bakit? May nangyari ba sa kanya? Ano po kasi eh. Ano ba yun? Kasi po kagabi, pumunta ang aswang dito. At natatakot po akong baka balikan niya si Lola. Baka po talagang tuluyan niya na si Lola. Hindi ko alam kung anong nangyayari pero tingin ko ay ako ang dahilan kung bakit nangyayari yun kay Lola. Hindi ako sigurado pero basta huwag niyo po sanang iwan si Lola. Pakiusap po. Sige, Iha. Huwag kang mag-alala. At hindi ko pababayaan ang lola mo. Salamat, Bumanong. Mauna na po ako. Sige. Mag-iingat ka. Kung may tantrum si Michael, sabihan mo lang ako. Sige po. Salamat po. Teacher? Uy, Michael. Hinintay mo talaga ako dito sa baba? Oo naman. Excited ako eh. Ako lang kasi mag-isa. Pasensya ka na at natagalan ako. May inisikaso lang ako sa lola ko. Okay lang. Ang importante nandito ka na, teacher. Ang saya mo yata ngayon ah. Good mood na good mood. Good mood talaga ako. Kasi nandito na kayo, teacher. Sus, ng bola pa. Tara na. Ang bango mo po talaga, teacher. Tapos ang lambot pa ng buhok mo. Sarap.
Michael? Tara na. Mauna ka na. Sige na. Mauna na po kayo. Magtitimpla po muna ako na mainom. Gusto mo po? Ha? Sige. Ikaw ang bahala. Mauna lang po kayo sa kwarto, teacher. Okay. Weird ng batang yun. Ano ba yan? Kinangkilabutan ako. At bakit para ako ang kinakabahan? Ganun lang ba talaga siya? Normal bang maging creepy? Shucks, ano ba yan? Makapaghanda na nga lang ng lesson namin ngayon. Ano to? Ano to? Maraming damit niya? Ano ba yan? Bakit wala sa basket? Ay nako, itong batang to. Teka, ano tong malapot? OMG, ano to? Dugo? Teacher, eto nang inumin. Michael? Dugo ba to? Nasugatan ako kahapon, teacher. Ano? Teka, saan? Okay na po ako. Sa paa lang. Sige na, teacher. Mag-aral na tayo. Hindi na ako nakasagot pa dahil hinila na ako ni Michael para maupo sa upuan ko at magsimula na kaming mag-aral. Napalunok ako at walang choice kundi ang ipagsawalang bahala na lang ang nakita ko. Buong hapon kaming nag-aral. Okay naman si Michael kahit na minsan ay nawiwirduhan pa rin ako sa paraan ng pagtitig niya. At paminsan-minsang pag-amoy niya sa buhok ko. Hindi ko na lang inisip hanggang sa umalis na ako pagdating ni Mang Alan. Pagbalik ko ng hospital, nadatan ko doon si Jeremy sa kwarto ni Lola. Jeremy, wala ka na bang trabaho? Out ko na. Nga pala, may importante akong sasabihin sa'yo. Ano naman yun? Tungkol dun sa sinabi kong tiyuhin ko, Bakit? Anong tungkol sa kanya? sabi niya, kailangan niyang makita para malaman niya kung anong koneksyon ng aswang sa'yo at kung bakit ka nito sinusundan. Kailan ka ba pwede? Hindi ko pa alam, Jeremy. Ella, kailangan nating malaman to kaagad para matukoy na rin natin kung sino ang aswang na yon. Natatakot na rin ang mga kabarangay natin dahil first time to sa ilang dekada na talagang may pinapatay ang aswang. Maraming bali-balita na may aswang nga pero ni minsan, hindi naman umatake ang sinasabing mga aswang. Ngayon lang ito tila nagwawala kaya kailangan nating malaman kung bakit. Kung anong kailangan niya. Natatakot ako. Jeremy, paano kung... Wala kang dapat ikatakot. Nandito ako. Nandito kami ni Nakap. Hindi ka namin pababayaan. Kayo na Aling Tess. Kumain ka na ba? Hindi pa. Ikaw, kumain ka na ba? Tsaka, may sinabi ba ang doktor tungkol sa kalagayan ni Lola? Hindi pa rin ako kumakain. Tungkol naman kay Lola, wala namang pumupuntang doktor dito. Hayaan mo, bibili na lang ako ng pagkain tapos daan ako ng nurse station. Magtatanong ako kung nasaan ang doktor ni Lola. At nang matanong ko, Okay, salamat. o sige, una na muna ako. May gusto ka bang ulam? Kahit ano na lang. Medyo wala rin naman akong ganong kumain. Hindi pwede yan. O sige na, bibili muna ako ng pagkain natin. La, gising ka na please. Alalang-alala na ako rito. Nakakauhaw. Teka nga. Walang tubig. Hindi ko pa nasabihan si Jeremy. La, labas lang po muna ako. May nakalimutan lang akong sabihin kay Jeremy. Ang bilis namang mawala ng isang yun. Nakaalis na siya? Okay, ako na nga lang. Ang haba naman ng hallway na to. Kailangan ko makabalik agad kay Lola eh.
Bumili ako ng tubig sa pharmacy sa labas ng ospital. Hindi rin naman ako nagtagal at pumasok na, pero habang pabalik ako ng ospital, ay naramdaman kong parang may nakatitig sa akin sa likuran. Kaya napalingon ako. Bigla naman akong kinabahan nang makita ang isang bulto ng tao malapit sa entrance na kinatatayuan ko. Medyo madilim pero unti-unti itong lumalapit. Dahilan para makita ko ang balat ng braso nito. Sobrang itim nun. Napasinghap ako at kumaripas ng takbo pabalik sa kwarto ni Lola. Pero mas nagimbal ako nang madatnan ko si Lola na puno ng dugo at naka-flatline na. Ella? Ella? Lola Tess? Dok! Dok! Lola! Lola! Hindi! Ella! Ella! Nandito siya! Nandito na naman siya, Jeremy! Shh! Tahan na. Tahan na. Nandito lang ako. Si Lola! Wala na si Lola, Jeremy! Tama na. Tama na. Nandito lang ako. Nandito ako. Hindi pwede, Dok! Hindi pwede! Ayoko mawala si Lola, Jeremy! Hindi ko kaya! Siya na lang ang meron ako! Ella. Sorry. Sorry kung wala akong nagawa. Ang lola ko! Ang lola ko, Jeremy! Tahan na. Tahan na. Nandito lang ako. Hindi kita iiwan. Igaganti natin si Lola, okay? Igaganti natin. Hindi ko mapapatawad ang demonyong yon. Papatayin ko siya! Ella, nako, basang-basa ka. Bilis, pumasok ka. Salamat po. Teka, magagabi na. Bakit ngayon ka lang? Pumunta ako ng ospital kanina pero wala na pala ang lola mo. Ay, nakikiramay ako, iha. Salamat po. Yun nga rin po ang dahilan kung bakit ako natagalan. Inasikaso ko po muna ang katawan ni Lola sa morgue. Pasensya na. Ay, hindi. Wala yon. Wala yon, iha. Kailan ba ang libing at saan mo ibuburol? Wala na pong burol. Pinalibing ko na agad siya. Ayoko makita sa ganung kalagayan ang lola ko. Ay, pasensya ka na, iha. Wala po kayong dapat ihingi ng pasensya. Wala naman po kayong kasalanan. Yung hayop na aswang ang dapat nasisihin. Teka, ano naman pala nangyari doon? Hindi pa rin makita hanggang ngayon. Ang sabi ni Jeremy, malakas na aswang daw yon. Kaya hindi basta-basta matutukoy ng ordinaryong langis. Ganun ba? Nako, sana'y makita na ang aswang na yon. Para naman mayustis ang pagkamatay ng lola mo. Hindi naman po ako tumitigil. Sasama po ako kina Jeremy mamaya para maghanap. Kailangan ba yun, iha? Baka ikaw naman ang mapahamak niyan. Wala na po akong pakialam. Teacher? Michael? Hello? Akala ko hindi ka napupunta, teacher. Pasensya ka na, Michael. May inasikaso lang ako kaya natagalan ako. Ano pong inasikaso niyo? Yung lola ko. Yung lala mong patay? Ha? Oo. Paano mo nalaman? Ay, pasensya ka na, iha. Inasabi ko kasi kay senyorito kung anong nangyayari sa labas kaya alam niya ang tungkol sa lola mo. Okay lang po, Manong. Michael, tara. Magsimula na tayo. Medyo paggabi na rin kasi. Dito ka na lang matulog, teacher. Ha? Hindi. Wag na. Sige na, tara na. Sige na nga. Saan nga tayo huminto, Michael?
Itong topic na to po. Oh, okay. Sige, start na tayo. Siguro, i-answer mo muna to tapos i-check ko. Halos 2 oras straight din kami nag-aral ni Michael. Hanggang sa nakaramdam ako ng gutom at tawag ng kalikasan, kaya bumaba muna ako. Wala si Mang Alan kaya dumiretso ako sa kusina para maghanap ng pwedeng makain. Nang biglang may gumalaw sa gilid ng sink. Nang itulak ko yun, ay nagulat ako na bigla yung bumukas. Hindi ko napigilan ang sarili ko at pumasok ako doon. Secret room? Teka, anong meron dito? Ang baho. Amoy patay at ang lansa. Ang dilim pa. Hindi ko pa naman dala ang phone ko. Ano ba yan? Uy, teka. Ano to? Switch? Ano to? Basement? Pero bakit nasa gilid ng kitchen sink? Mang Alan? Kayo po ba yan? Pasensya na po kung pumasok ako. Nagtaka lang ako. Ano ba to? Oh my God! Daliri! Anong ginagawa mo rito? Mang Alan! Nanggugulat naman po. Ano yan? Bakit ka may dalang... Oh my God! Bakit ka may dalang braso? Manong, kanino yan? Sinong pinatay mo? Anong ginagawa mo rito? Hindi ka pwede dito. Bitawan mo ako! Mang Alan! Bawal ka sa lugar na ito. Bitawan mo ako! Bitawan mo ako, sabi! Hindi ka na dapat naging chismosa, Ella. Yang pagiging chismosa mo magpapahamak sa'yo. Hindi. Ano yung mga yan? Bakit may mga parte ng katawan ng tao, Manong? Bakit sa tingin mo, Ella? Naiyak na lang ako habang nakatitig sa mga chop-chop na parte ng katawan ng tao sa likuran niya. Para siyang nasa meat shop. Napasinghap ako nang may naisip ako. Bumangon ng takot sa dibdib ko at saka ko siya pinatid ng buong lakas. Kahit nanghihina at nagkakandapa-dapa ako, ay tumakbo ko ng mabilis palabas. Si Mang Alan ang aswang. Siya rin bang pumatay sa lola ko? Oh my God. Nasa harapan ko lang pala hinahanap ko. Ella, kahit saan ka pa magtago, makikita kita. Hindi niya ako pwedeng mahuli. Aray! Ella? Jeremy! Oh, salamat sa Diyos! Bakit ka nasa ulanan? At bakit ka tumatakbo? Kilala ko na siya. Kilala ko na ang aswang. Ano? Sino? Ella! Ayan na siya! Ayan na siya! Tara na, please! Tara na, Jer! Halika, sumunod ka sa akin, bilis! Tingin ko, wala na siya. Teka, nasaan na tayo? Shh! Nandito tayo sa gubat, kung saan nakatira ang tiyuhin ko. Yung sinabi ko sa'yo, makakatulong sa'yo. Diyan siya nakatira sa kubong yan. Kilala ko na aswang, Jer. Dapat sugurin niyo na siya. Ella, huminahon ka. Umasok muna tayo sa bahay ni Chong. Tara na. Kailangan mo rin magpatuyo para hindi ka magkasakit. Tara na. Chong Alfred! Chong! Si Jeremy to! Jeremy, bakit kayo nagpapaulan? Sino tong kasama mo? Siya po si Ella. Siya yung sinasabi ko sa inyo. Magandang gabi po. Pasok kayo, pasok. Halika, Ella. Dito. Upo ka muna. Chong, ako na po maghahanda ng tubig namin. Oh, Ella. Patuyo ka muna. Kuha lang ako ng mainit na tubig. Salamat po.
Ano pang nangyari sa inyo? Bakit parang hinahabol kayo kanina? Nagpaulan pa kayo. Chong, yan nga pong ipinunta namin dito. Alam ko na po kung sino ang aswang. Sino? Si Mang Alan. Siya ang aswang. Ano? Yung yayo ng Batang Torres? Oo. Kitang-kita ko kanina, Jer. May secret room sila sa gilid ng sink nila. Tapos nung pumasok ako, nakita ko si Mang Alan. May kinikatay siyang tao. Hindi ko alam kung sino yun. Pero sigurado akong tao yun, Jer. Siya ang aswang. Si Mang Alan ang aswang. May nawawala hanggang katawan ng mga kasamahan naming pinatay. May mga kinuha siya sa gubat na hindi namin nakita. Baka yun ang kinakatay niya. Usang gala. Nasa harapan na natin. Hindi pa natin nakilala. Sabi ko na nga ba may kakaiba talaga sa bahay na yon. Kaya ayoko magturo ka dun Teka, alam mo kung ano si Mang Alan? Kaya ayaw mong iwan ko si Lola? Hindi ko alam. Ang akala ko Akala mo ay ano? Akala ko yung bata. Akala ko yung batang may tinatago kasi alam mo na. Hindi rin naman kita masisisi. Pero hindi. Si Mang Alan talaga. Tapos sabi niya sa akin, sana daw hindi ako naging chismosa at pumasok pa sa kwartong yun. Muntik na niya akong patayin kung hindi lang ako nakatakas doon. Maniwala kayo, si Mang Alan ang aswang. Baka pwede kayong gumawa ng langis o baka may langis kayo na makakatulong para mapatunayan natin na siya ang aswang. Chong, meron kayo nun, di ba? Sabi mo kanina meron. Di gamitin natin yun. Pupuntahan ko si Nakap. Sasabihin ko ng totoo at nang masugod natin ang hayop na yun. Jeremy, maghunos dili ka. Kumalma ka muna. Hindi si Alan ang aswang. Ano? Manong, nakita ko na nga po mismo. Bakit niyo siya pinagtatanggol? Alfred! Alfred! Buksan mo ang pinto, Alfred! Usang gala, Chong. Close ba kayo ng aswang na yun? Bakit siya nandito? Bakit niya alam na nandito kami? Uminahon kayong dalawa. Hindi natin kalaban si Alan. Hindi siya ang aswang. Manong, hindi ho ako bulag. Kitang-kita ko nga kung paano niya kinatay yung tao sa secret room. Chop-chop na ang katawan. Anong pruweba pa ba ang kailangan natin? Nakita mo bang kinain? Kinain niya ba ang sinasabi mong katawan? Na kanyang chinap-chop? Hindi. Pero ano bang ibig sabihin na nakita ko, ha? Ano, kanibal siya? Jer, bakit siya magcha-chop-chop ng katawan ng tao, di ba? Chong, anong alam nyo? May hindi ba kayo sinasabi sa amin? Bakit ganyan kayo ka-confident na hindi nga siya aswang? Sino bang lalaking yun? Kakilala nyo ba, ha? Alfred! Buksan mo ito. Alam kong nandyan sila. Buksan mo ito. Mamamatay ang mga yan pag hindi mo to binuksan. Narinig niyo yun? Narinig niyo ang sinabi niya? Jer, papatayin niya tayo. Chong, kung ano man ang... Chong, wag! Ano ba? Putek! Anong ginagawa mo rito, aswang ka? Jeremy! Jeremy, hindi ako ang aswang. Jeremy, tumigil ka. Bumalik ka dun sa loob. Mag-uusap tayo ng maayos. Hindi! Huwag niyong papapasukin ang aswang na yan! Maniwala ka, hindi ako ang aswang. Talaga po. Parang hindi naman po yan ang nakita ko. Di ba may kinatay kang tao kanina? Tapos ano? Di ba sabi mo dapat hindi na ako naging chismosa? At hinabol mo pa ako? Kung hindi lang ako nakatakas, baka ako na rin ang kinakatay mo! Umamin na kayo, Manong. Kayo rin bang pumatay kay Lola Marites? Bakit mo sinusundan si Ella? Jeremy, hindi ako sumusunod kay Ella. At mas lalong hindi akong pumatay kay Tess. Pasensya ka na, Iha. Pasensya ka na kanina. Alam kong kasalanan ko naman kung bakit mo inakalang ako ang aswang. Hindi kita balak patayin. At sa katunayan ay gusto kitang tulungan kanina.
para hindi siya magalit sa'yo. Pero tumakas ka. Kaya gayon, galit na galit siya sa'yo. At baka kung ano gawin niya sa inyo ni Jeremy. Lalong-lalo na kay Jeremy. Anong ibig mong sabihin? Sinong siya? Kapalapit na siya. Natuntun niya na tayo. Kailangan niyo na umalis, Alfred. Sigurado ka kung hindi matatapos ang gabing ito nang hindi niya nakukuha si Ella. Nanganganib ang buhay nila. Lalo na ang pamangkin mo. Mang Alan, ano bang sinasabi mo? Kung hindi ikaw ang aswang, sino? Si Michael. Ano? Nandiyan na siya. Nandiyan na siya. Kaya tumakbo na kayo. Tumakbo na kayo! Ella, takbo! Hindi na ako nakapagsalita nang bigla akong hatakin ni Jeremy palabas ng bahay. Nakita kong tumakbo rin si Mang Alfred at Mang Alan. At nang tingnan ko ang bahay, ay nanlaki ang mga mata ko nang makita ang bahay ni Mang Alfred na nawasak at lumabas doon ang isang malaking lalaking may puti at mataas na buhok. May sungay siya at itim ang kanyang balat. Saan tayo pupunta, Jer? Kay Kap, Chong, ayos lang po ba kayo? Ayos lang kami. Bilisan nyo na. Mabilis si Michael. Kailangan na natin makapasok ni Kap. Opo, Ella, bilis! Dito. Dito, bilis! Kap! Kapitan! Bilis! Pasok! Isara niyong pinto. Lagyan natin ng harang. Kasunod namin ang aswang. Ella, maupo ka muna dito. Saan si Mang Alan at ang tiyuhin mo? Kinakausap nila si Kap at ang ibang mga kasamang albularyo. Hindi ba tayo matutunto ni Michael dito? Sa totoo lang, hindi ko alam. Pero ang sabi ni Kap, kailangan natin siyang makulong. Makulong? Bakit ikukulong lang? Patayin na natin! Pinatay niya ang lola ko. At yung mga ibang pinatay niya, ha? Ano? Wala na lang ang mga yon? Dapat siyang patayin! Bakit, Iha? Alam mo ba kung paano patayin ang isang aswang? Ang isang malakas na aswang? Hindi. Hindi basta-bastang mamamatay si Michael, Ella. Ilang beses ko nang sinubukan. Ang mga tiyahin niyang kapwa malalakas na aswang din ay sinubukan na rin siyang paslangin noon. Pero sila ang kinain niya. Ano? Ang ama ni Michael ay hari ng mga aswang. Hindi totoong namatay ito sa isang aksidente. Ang totoo'y nakulong ito ng mga sinaunang albularyo sa kabilang bayan. Hindi namin alam kung saan siya nakakulong. Maging ang mga kapatid niya ay hindi rin alam kung nasaan siya. Sinusubukan nilang alagaan si Michael, pero ayaw ng senyorito sa kanila. Natatakot sila na baka sila ang patay ni Michael paglaki nito. At yun nga ang nangyari. Ikaw, Manong, anong ginagawa mo at naging tagapangalaga ka pa ng anak ng hari ng aswang, ha? Bakit ang loyal-loyal mo sa kanya? Talaga bang hindi ka aswang? O nagpapanggap ka lang na hindi aswang? Hindi ako aswang. Maniwala ka, Iha. Nananatili lang ako sa tabi ni Michael dahil ako lang ang pinagkakatiwalaan niya. At sa akin lang din siya nakikinig. Nagbabakasakali akong baka mapigilan ko pa ang pamiminsala niya kung nasa tabi niya ako. At napigilan mo ba, ha? Kung napigilan mo siya, di sana buhay pa ang lola ko ngayon. Sana hindi namatay yung 3 tanod. Pero anong nangyari, ha? Nakokontrol ko siya. Pero dumating ka. Ano? Bakit ako? Hindi ko alam. Hindi ko alam kung bakit nabaliw ang batang yun sa iyo. Sa tingin mo, bakit kita kinuhang tutor niya, ha? Dahil nakita ka niya nang gabing dumating ka rito. At nakita mo rin siya, hindi ba? Simula noon, sinusundan ka na niya. At alam kong alam mo yon. Bakit ako? Hindi ko alam, Ella.
utang na loob, hindi ko rin alam. Sinusubukan kong pigilan siyang pumatay. Pero hindi siya nakikinig. Tumatango siya pag kinakausap ko. Pero sa huli, nalalaman ko na lang na may pinatay na naman siya. Kaya patawarin mo ko, Iya. Patawarin mo ko kung hindi ko siya nakokontrol. Hindi ko rin alam ang gagawin ko sa kanya. Hindi na siya batang pinalaki ko. Unti-unti na siyang nagpapalamon sa magiging aswang niya. Kaya patawad, Ella. So ako nga ang dahilan kung bakit niya pinatay ang lolo ko. Ako nga ang dahilan ng pananalakay niya. Bakit? Bakit niya gagawin yun? Ella, Hindi ko maintindihan. Sana ako na lang ang kinuha niya. Bakit niya kailangang patayin ang lolo ko, ha? Yung mga taong tumulong lang. baka dahil sagabal sila sa pagkuha niya sa'yo. Si Lola Tess, siyang bumudbud ng mga asin at bawang sa buong bahay. May ikinalat din siyang orasyon sa mga sulok ng kwarto mo. Malamang nakita niya yon. At yung mga tumulong, siguradong galit na galit siya sa mga yun. Dahil gusto nila siyang patayin. Sana ako na lang ang kinuha niya. Sana hindi na siya nandamay ng iba. Kaya, hindi mo ito kasalanan. Hindi mo to ginusto, kaya pakiusap lang. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Nandito kaming lahat para tulungan ka. Kailangan nating ikulong ang aswang na yon bago pa siya makapaghasik ulit ng lagim. Malapit na siya, Alfred. Nararamdaman ko na ang pananahimik ng mga hayop at mga halaman. Malapit na siya. Natuntun niya tayo. Kailangan na nating umalis. Hindi. Kailangan natin siyang makulong, Jeremy. Saan? At paano po? Sa pamamagitan ng isang malakas na ritual galing sa mga sinaunang albularyo. Yun ang gagamitin ni Alfred para makulong siya. Pero bago yun, kailangang makorner natin siya. Ma-corner? Saan? Paano? Noong unang araw na nakita ni Ella si Michael at nang malaman kung gusto ni Michael si Ella, agad kong sinabihan si Kapitan at ang ibang mga kasama. Kaya naman inihanda na nila ang kulungan niya kung sakali. Ang kailangan na lang nating gawin ay dalhin siya doon. Nasaan ang kulungan niya, Mang Alan? Sa gitna ng gubat, sa likod ng kanilang mansyon. May daan mula rito sa bahay ni Kapitan papunta sa gubat sa likod ng mansyon. At kailangan nating dalhin siya roon. Paano? Baka mapatay niya na tayong lahat bago pa man natin siya madala doon. Kaya isang tao lang ang magdadala sa kanya doon, Jeremy. Sino? Ang taong hindi niya sasaktan. Bakit kayo nakatingin sa akin? Chong, anong ibig sabihin? Hindi ka niya sasaktan, Ella. Ikaw lang ang gusto niya. Kaya hindi niya kakayaning saktan ka. Ikaw lang ang makakagawa ng planong ito. Teka, ipapain niyo si Ella? Chong, hindi ako papayag. At sino magdadala kay Michael doon, ha, Jeremy? Ikaw? Sa tingin mo, makakalabas ka ng buhay ng bahay na ito kapag nakita ka niya? Isang hampas lang ni Michael sa iyo. Mamamatay ka na. Alam mo naman sigurong ayaw niya sa iyo, hindi ba? Mas gaganahan lang pumatay yun kung ang karibal niya sa babaeng gusto niya ang papatayin niya. Jer, tama na. Tama naman sila. Ano? Ella, papayag kang gawing pain? Paano kung saktan ka niya? Paano kung... Hindi. Hindi niya ako sasaktan. Sigurado ako. Nakasama ko siya. Nung una akala ko, weird lang siya. Pero ngayon, mas nagigets ko na kung bakit siya ganon.
Sigurado ako hindi niya ako sasaktan, Jeremy. Kaya sige, papayag ako. Ako ang magdadala sa kanya sa gubat sa likod ng mansyon. Kailangan ko lang malaman kung paano makapunta ron. Huwag kang mag-alala, Iha. May ibibigay kami sa iyo. At hindi kita pababayaan. Sasabay ako sa inyo. Sigurado kang hindi ka papatay ng alaga mo? Trinaydor mo siya. Hindi ko alam. Kaya kailangan na nating simulan ito. Dahil nandyan na siya. Hindi niya ako pwedeng makita rito. Masisira ang plano. Tara na, Ella. Ito ang daan. Sige na. Susubukan kong harapin si Michael dito. Magdadahilan ako tapos ituturo kita. Ngayon, kailangan mo nang tumakbo. Nagkagulo na ang lahat. Nauna sinakapat ang mga kasama niya sa paglabas. Tapos ay si Jeremy at ako. Saktong pagkatakbo ko sa gubat ay narinig ko ang pagpasok ni Michael sa bahay. Napapikit ako habang patuloy na tumatakbo. Ilang saglit lang ay naramdaman ko na ang pagsunod ni Michael hanggang sa abutan niya ako. Wag! Please, wag! Hi, teacher. Michael! Kilala mo na ako. Anong nakita mo sa bahay ka, teacher? Michael, please! Ano bang kailangan mo? Ayoko na. Natatakot na ako. Natatakot ka sa akin? Michael, wag. Huwag mo ako sasaktan, please. Nagmamakaawa ako. Ang sarap naman pakinggan ang boses mo, teacher. Ang sarap pakinggan ng pagmamakaawa mo. Ano bang gusto mo sa akin? Anong kailangan mo sa akin? Anong kailangan ko, teacher? Ikaw. Ikaw ang kailangan ko. Ang bango-bango mo, teacher. Gustong-gusto kita. Gusto mo ako? Kung gano'n, bakit mo pinatay ang lola ko? Teacher. I'm sorry, teacher. Sorry, teacher. Hindi ko sinasadya. Ayaw niya sa akin. Taboy niya ako. Ang sakit ng balat ko. Kaya pinatay ko. Kaya sorry, teacher. Kung hindi niya sana ako sinaktan, di sana nandito pa siya ngayon. Pero okay lang yan. Teacher, nandito naman ako. Promise, hindi kita sasaktan. Hindi na ako mananakit. Basta sumama ka lang sa akin. Bakit? Saan tayo pupunta? Saan mo ako dadalhin? Ano bang gagawin mo sa akin, ha? Sabi ni Papa, kailangan ko raw bumuo ng bagong lahi. Ako ang hari. Tapos, hahanap ako ng reyna. Teacher, ikaw ang gusto ko maging reyna. Tayo ang bubuo ulit ng pamilya namin. Ang saya nun. Gagawin mo akong aswang? Reyna, gagawin kitang reyna, teacher. Ako ang hari, tapos ikaw ang reyna. Ang siya nun! Ayoko maging aswang! Pero bakit? Ayaw mo maging malakas, teacher? Malakas ako. Pag naging aswang ka, lalakas ka. Hindi ka mamamatay. Hindi kita pababayaan. Kaya sumama ka na sa akin, teacher.
Pumayag ka na. Teacher, wala ka na rin namang magagawa. Akin ka na. Napaatras ako at nanlaki ang mga mata ko nang biglang umalulong si Michael at mas lumaki at naging maugat ang kanyang mga braso. Nagpanik ako at kahit napagod na ay kumaripas ako ng takbo papunta sa daang tinuro sa akin ni Mang Alan. Hindi ko alam kung nasan siya. Halos kapusin ako ng hininga habang hinahabol ako ni Michael. Konti na lang at kita ko na ang palatandaan ng mansyon. Pero bago pa man ako makarating doon ay nahila na ako ni Michael. Nagpumiglas ako pero sobrang lakas niya. Bitawan mo ako! Bitawan mo ako, Michael! Huwag ka mag-alala, teacher. Hindi kita sasaktan. Hindi, magiging masakit ito. Saan mo ako dadalhin? Bitawan mo ako! Dadalhin na kita sa kaharian ko, teacher. Promise. Pagkatapos ito, hindi na ako mananakit. Hindi na talaga. Bitawan mo ako! Ayoko! Ayoko sumama sa'yo! Bitawan mo siya! Hayop ka! Jeremy! Ikaw, dapat sinunod na kita. Hindi! Dapat ikaw ang inuna ko! Jeremy! Aray! Wala nang oras. Bilisan mo. Tulungan mo si Jeremy. Okay. Michael! Tigilan mo siya! Michael! Hindi ako papayag na mapasa'yo si Ella! Walang hiya ka! Mas lalong hindi ako papayag na maging sa siya! Walang kwentang tao! Ella, tumakbo ka na! Bilis! Michael, tama na! Takbo, Ella! Takbo! Saan ka pupunta? Hindi ka makakatakas, teacher! Sa tingin mo talaga makakatakas ka, teacher? Sa tingin mo kakayanin ako ng humhang na taong yan? Nagpapatawa ka kung ganoon, teacher. Michael! Bitiwan mo siya! Ako na lang! Ako na lang ang patayin mo! Palayain mo na lang siya, please! Talagang papatayin kita. Pero si teacher, akin siya. Siya ang bubuo sa amin. Siya ang tutulong sa aking buuin ulit ang lahi namin. At pag nangyari yon, makukuha ko na ulit sina mama at papa. Makakawala na sila! Alam mo kung nasaan mga magulang mo. Hindi pa sa ngayon, pero malalaman ko rin. Kaya kailangan kita, teacher. Kailangan ko ng kasama para sa bubuuin kong pamilya. At talagang akala mo, papayag ako ng ganun-ganun lang, Michael? Pagkatapos ng ginawa mo sa lola ko? Hindi! Masama ako magalit, teacher. Hindi mo rin alam kung paano ako magalit, Michael. Bakit, teacher? May magagawa ka ba? Wala ka nang magagawa. Akin ka na! Hinding-hindi ako magiging aswang! Hayop ka! Halimaw! Mang Alfred! Ngayon na! Mabilis akong napaatras sa palatandaang hinanda ni nakapagkalitaw nila. Pinapalibutan nila si Michael habang sabay-sabay na nagbabanggit ng orasyon. Unti-unti nagwala si Michael, pero tila may isang barrier na humaharang sa kanya. Lumakas ang hangin at parang bumabagyo. Lumabas si Mang Alan sa pinagtataguan. Mas lumakas si Michael at pinagtatapon na ang mga tauhan ni Cap na patuloy pa rin sa pagsambit ng orasyon. Nang akmang si Mang Alfred na ang atakehin ni Michael, ay mabilis na humarang si Mang Alan, dahilan para siya ang tamaan ng kamao ni Michael. Manong! Ella! Lumayo ka dyan! Jer! Si Mang Alan! Si Michael! Ano? Tignan mo! Manong! Manong!
Anong ginagawa niya? Siguro kahit naging aswang siya ng tuluyan, hindi pa rin niya nakakalimutan kung sino ang taong nasa tabi niya mula noon. Mayong! Mayong gising! Hindi! Tama na, Michael. Tama na. Patawad. Kung hindi kita naprotektahan. Kung hindi kita nagabayan. Tama na, Michael. Tama na. Manong! Manong! Manong gising! Jer! Kapit lang, Ella. Kumapit ka sa akin. Chong, ituloy niyo na. Ito ng pagkakataon natin. Hindi pwede ito. Hindi kakayanin ni na Chong. Ano gagawin mo, Jer? Kailangan ko silang tulungan. Hindi natin makukulong yan kung hindi nila matatapos ang ritual. Ano gagawin mo? Hawakan mo tong sulo. Ano yan? May orasyon ang gasaboting to. Sindihan mo ang sulong yan at sabay nating isaboy sa kanya. Kailangan natin siyang masugatan o mapahina para hindi siya makalabas sa bilog na ginawa ni na Chong. Sigurado ka bang tatablan siya nito? Hindi basta-basta ang orasyon dyan. Binigay yan sa akin ni Chong. Kanina lang. Ginawa talaga nila yan para sa mga malalakas na uri ng mga aswang. Hindi ba natin siya mapatay? Paniguradong masusugatan siya at manghihina. Sa ganung paraan matatapos ni na Chong ang ritual at makukulong natin siya. Ella, naiintindihan mo ba? Oo. Ella, pagbilang ko ng 3. 1, 2, 3. Ngayon na! Ella! Jer, hindi siya nasaktan. Masagalit lang siya. Demonyo talagang isang to. Chong, bilisan nyo! Hindi niyo ako matatalo! Hindi ako papayag na makulong gaya ng ama ko! Jer, papunta na siya rito. Makakalabas na siya. Anong gagawin natin? Hindi pwede! Kailang! Ella! Bakit? May sugat siya! Anong ibig mong sabihin? Saan? Hindi niyo ako matatalo! Hindi niyo ako makukulong! Hindi ako papayag! Chong! Jeremy, tatakas siya! Mabilis akong hinila ni Jeremy palayo. Napasigaw na lang ako nang isa-isahin ni Michael ang mga kasama ni Mang Alfred. Pero hindi niya natapos dahil bigla siyang napaupo at doon ko nakita ang napakalaking sugat sa kanyang likod. Tiningnan ko si Mang Alfred at pabangon pa lang sila para ituloy ang orasyon nang biglang tumakbo papunta sa mas masukal na parte ng gubat si Michael. Pero bago niya ginawa yun, tinitigan niya muna ako sa mga mata. Babalikan kita, teacher. Hahanapin kita kahit saan ka magpunta! Chong! Nakatakas siya! Habulin natin! Jeremy, wag! Wag, please! Ella! Please, wag mo na siyang sundan. Please, please! Ella! Tahan na. Umalis na tayo, please. Okay. Uwi na tayo. Uuwi na. Chong, nakatakas siya. Nasa masukal na parte na siya ng gubat. Kami ang bahala, Jeremy. Mas mabuti pang iuwi mo ng ha si Ella. Susundan namin siya. Salamat po. Ella, tara na. Uuwi na tayo, okay? Salamat. Hindi mo naman ako iiwan, di ba? Hindi. Hindi kita iiwan. Simula ngayon, ako na ang kasama mo. Ayoko na rito, Jeremy. Halis na ako. Umalis na tayo, please. Saan tayo pupunta? Sa syudad? Kahit saan. Ayoko na rito. Babalikan ako ni Michael. Natatakot ako. Hindi ako papayag. Hindi ko hayaang mangyari yun. Kung gusto mong umalis, sige. Aalis tayo. Lalayo na tayo sa lugar na ito.
Hindi naging madali ang mga araw pagkatapos ng gabing yun. Matagal bago ako tuluyang nakarecover talaga. Kasi sino ba naman ang mag-aakalang ako, isang simpleng online teacher, ay magugustuhan ng anak ng Haring Aswang. Hindi man ka panipaniwala at hindi man ako naniniwala talaga na bago ang lahat ng pananaw ko sa buhay dahil sa gabing yun. Walang nakakaalam na nangyari kahit na umugo ang usapan sa bayan. Pero dahil wala namang nagsalita talaga, ay mabilis lang din yung namatay at sa paglipas ng panahon ay naging urban legend na lang din. Umalis na rin kami ni Jeremy pagkatapos. Hindi agad-agad kasi inayos niya pa ang trabaho niya. Sa kabutihang palad ay nabalik na ako sa pagiging online teacher. Ang sabi sa amin ni Kap ay hindi na nila nakita si Michael sa gubat. Pero pinag-iingat pa rin kami kasi baka tulad ng ibang makabagong aswang ay nagtago lang din si Michael. Naghihintay kung kailan ang tamang pagkakataon para sumalakay ulit. Kung may natutunan man ako sa karanasan kong yon ay yun ang hindi tayo dapat agad nanguhusga. Dahil kung minsan, kung sino pa ang nag-aanyong anghel, sila talaga ang demonyo. Katulad na nangyari sa akin. Hindi ko agad naisip na si Michael ang aswang dahil mabait at sweet siya sa akin. Habang si Mang Alan naman ay agad kong napagbintang ang aswang. Dahil sa nakita ko, kahit hindi ko pa man talaga nasisigurado at hindi ko pa siya napapakinggan. Sa panahong pati ang mga aswang ay nagbe-blend in na rin sa mga tao, mahirap na silang matukoy. Kaya dapat talagang mas maging maingat at mapagmatsyag tayo. Dito ko natatapusin ang aking liham. Sana ay may napulot din kayong aral sa aking kwento. Kung may karanasan kayo tungkol sa mga aswang, huwag kayong magdadalawang isip na i-comment ang mga yon. Magbabasa po ako. Sakali mapipili ang liham ko, gusto ko lang magpasalamat agad sa Aswang Confessions. More power po sa inyong lahat. Salamat din sa platform at pagkakataong ibinigay nyo para makapag-share ako ng kakaibang karanasan. Kung mahilig kayo sa mga kwentong aswang, mag-subscribe, like at share na kayo sa channel ng Aswang Confessions. Pindutin nyo na rin ang notification bell para malaman nyo agad kung ano ang mga bago nilang upload. Maraming salamat po sa inyong lahat. Nagmamahal, Ella.